Nagtatangis ang bagang ni Derek, si Maynard ang isa sa dalawang tao na nagpapahanap sa asawa niya. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa asawa, namumutla ito at ramdam niya ang panlalamig ng kamay nito. Siya ang napangasawa ni Kuya Derek, tinig ni Ella. Hi, ako si Maynard Arthur Villafuerte. Kasabay ng pagbigkas ni Maynard ng pangalan nito ay ang pag-collapse ni Mavita sa bisig niya, buti na lang nakahawak ito sa kanya. Mavita, oh my God, bulalas ni Ella, binuhat niya ang asawa at ipinasok niya sa unang silid na nakita niya. What happened? I don't know, Mama. Bro, let me check her, sambit ni Lance, kasunod nito si Aiko. Habang sinusuri ni Lance at ni Aiko ang asawa ay hawak niya ang mga kamay nito. Don't worry bro, the baby is fine. Baby, dinig niyang sambit ni Maynard. Derek, mahinang tawag ni Mavita. How are you, my wife? You scared the hell out of me. Kuya, humihikbing tawag ni Mavita. It's okay, my wife, he's here. Dali-daling lumapit si Maynard sa kapatid. Baby sis, wika niya sa kapatid. Tumulo ang kanyang mga luha at buong ingat niyang niyakap si Mavita. 12 taon ng hinagpis at pangungulila para sa bunsong kapatid. Kuya ko, bakit ngayon ka lang? Humahagulgol na iyak ni Mavita. Mahina nitong sinusuntok ang dibdib niya. Sorry baby sis, sorry talaga, umiiyak niyang bulong rito. Hindi na ako mawawala, sorry Mavita. Lahat ng sakit na pinagdaanan nila ay bumuhos ng mga sandaling iyon. Tanging pag-iyak ng magkapatid at pagsinghot ng mga nakasaksi ang maririnig sa buong silid. Pinipiga ang puso ni Derek, ang malakas na pag-iyak ng asawa ay tumutusok sa kanya. Walang sino man ang nagsasalita sa kanila, nandoon ang buong pamilya niya sa silid. Derek, humihikbing tawag ni Mavita sa kanya. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kapatid ng lapitan niya. What is it my wife? Tanong niya sa asawa. Kuya, si Derek po ang asawa ko, Mayor, ang Kuya Maynard ko. Kuya, ibig sabihin kilala mo sila? Oo, baby sis. Hay naku, ano ba ito? Thanks God at sobrang malaking blessings ito para sa pamilya natin. Maya-maya ay wika ng mama niya na nagpapahid ng luha. Maynard feel at home, sa labas muna kami, wika naman ng kanyang papa. Hello sir, ma'am, tita or tito is fine, nakangiting wika ng mama niya. Nakangiting tumango ang kanilang abuela at abuelo. I'm happy for you, Maynard, wika ni Ella at binigyan ng mahigpit na yakap si Maynard na kinasimangot ni Vincent. Silang tatlo na lang ni Maynard at ni Mavita ang naiwan. You're pregnant, maya-maya ay wika ni Maynard. Oo kuya. Maya-maya ay yumapos ito sa kanyang braso at bamulong, Mayor nagugutom ako. Natawa sila ni Maynard. Sige, anong gusto mo? Nakangiting tanong niya sa asawa. Sa kabila ng pamamaga ng mga mata nito ay bakas ang saya sa maaliwalas na mukha nito. Pizza, lots of mushrooms, please, nakangiting wika nito. Hinagkan niya ang noo nito, iwan ko muna kayo, palam niya kay Maynard. Nakangiting sinundan niya ng tingin si Derek, sumulyap pa ito sa kanya at komandat bago ito tuluyang lumabas. Kuya, salamat at nagkita na tayo, ang totoo, nawawala na ako ng pag-asa. Narinig ng Diyos ang daing ko, ibinalik ka niya sa akin, hawak ng kuya niya ang kanyang kamay. Kuya, anong nangyari, bakit di ka na bumalik? Ang sabi ng Chong Kadyo 1 buwan ay babalik ka na. Ganun ba? Ano-ano ba ang nangyari noong umalis ako? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Medyo malabo kasi, basta ang alam ko nagsimula akong mamasukan sa palengke, nagtinda ako ng isda, minsan naman gulay. Kwento niya rito, maraming nangyari kuya, ewan ko ba, magulo. Bakit? Paanong magulo? Kuya, may itatanong ako. Lagi akong nananaginip, iba't ibang eksena. Madalas tinatawag ko sila mommy at daddy tapos wala na. May mga dugo daw ang mga kamay ko, patuloy niyang kwento. Nakatitig lang ang kapatid sa kanya, blanko ang mukha nito. Let's not talk about it, madami tayong panahon. Baby sis, gusto sana kitang isama sa bahay ko. Natigilan siya. Kuya, kausapin muna natin si Derek, sinabihan niya akong huwag umalis ng hasyenda.
Bumukas ang pintuan at pumasok ang asawa niyang may daladala ng box ng pizza. Wow, masayang wika niya, naamoy na niya ang mabangong amoy ng bell pepper at mushrooms. Inabutan siya ng kapatid ng bottled water, ang asawa naman ang nagsusubo ng pizza sa kanya. Maya-maya ay di niya napigilang maging emotional, tumulo ang kanyang mga luha. Hey, what's wrong, my wife? Tanong ni Derek sa kanya. Wala, sobrang saya ko lang, I feel so blessed, magkaka-baby na kami ni Derek tapos nakita kuya. Don't cry baby sis, I'm here now, niyakap siya ng asawa, habang hawak ng Kuya Maynard niya ang kanyang mga kamay. Nasa bar sila ni Maynard sa mansion, iniwan nilang natutulog si Mavita. I've been searching for her, 12 years, Mayor, nagtatangis ang bagang na wika ni Maynard. Sinubukan kitang ipahanap, walang Maynard Villafierte. Simula nang maging bahagi ako ng underground organization, ginamit ko ang second name ko and my mother's maiden name. Pinagdududahan kita, akala ko isa ka sa nagtatangka sa asawa ko. Anong nangyayari Mayor? Movita's recollection of events is not right. Bamantong hininga siya, may alinlangan man pero alam niyang may karapatan itong malaman ang lahat. Sinimulan niyang ikwento kay Maynard ang lahat ng detalyeng nalaman niya mula sa kanyang papa, sa lolo niya at sa investigation report ni Samuel, ganun din ang mga kwento ng asawa sa kanya. Habang nagkwento siya, ay kapwa nagtatangis ang kanilang mga panga. Under surveillance yung Kimpoy at yung Lalaine. Kumuyam ang kamao ni Maynard, Manong Kadyo tok Mavita away from me. Hindi totoong hindi ko binalikan ang kapatid ko, I came back pero wala na sila doon. Galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Mavita is suffering from dissociative amnesia, hindi pa lang namin natuloy ang therapy niya dahil nalaman naming buntis siya, wika sa kanya ni Derek. Salamat Mayor for taking good care of my sister. I will do everything to protect her, and just you can take her away from me so if you're thinking about it, back off. You don't know me, well, I'm Mayor Derek Mandrigal. Patayin mo muna ako bago mo siya maaga sa akin. Iiling-iling niyang sinalinan ang kanyang baso nang may magsalita sa kanyang likuran. You know I will not allow you to cause them trouble, tumabi si Ramil sa kanya. I love my sister, gusto ko siyang makasama, I don't care if she is married or not. Hindi papaalisin ni Kuya Derek ang asawa sa paningin niya, kailangan mong makipag-compromise. Why are telling me this? All Mandrigal men are possessive, don't get my brother mad, he is the most dangerous among us. I'm more dangerous, you should know that by now. Yeah, but nothing is more dangerous when a man's in love. Well, can't argue with that, hindi pumayag si Mavita na umuwi ang kuya niya, pinilit niya ang asawang magstay ang kapatid sa hasyenda. Thank you Mayor, hinalikan niya ang asawa sa pisngi. Nasa sasakyan sila. Kagagaling nila ng hospital para sa prenatal check-up niya. My wife, you've been thanking me for 100 times already. Masaya lang talaga ako na pumayag kang magstay si kuya. Para sa iyo gagawin ko, kahit naiinis pa din ako sa kuya mo, nakangising asar nito sa kanya. Ikaw talaga Mayor, pabirong pinisil niya ang ilong nito. Sinabi sa kanya ni Derek na narinig nito ang gustong mangyari ng kapatid niya na magstay siya sa bahay nito. She assured her husband na di siya aalis para tumira sa kapatid, kaya ang hiniling niya rito na dalaw siya sa kuya niya. Ang gusto ng asawa after na ng election for now ay ang kuya muna niya ang pupunta sa hasyenda. Mamaya na tayo pumunta sa kabila, wika nito sabay yakap sa kanya at hinaplos ang kanyang impas na tiyan, excited na akong makita ang baby natin. Ano ka ba Mayor, 7 months pa ang hihintayin natin. Tagal, wag ka mainip Mayor. Mabuti pa tulungan mo akong mag-gift wrap, tatawa-tawang wika niya sa asawa. My wife naman hindi ako marunong, madali lang, tuturuan kita, maghahanda muna ako ng snacks natin. Ako na lang baka mapagod kayo ni baby, anong gusto mo? Ang sweet talaga ng asawa ko, strawberry and kiwi shakes Mayor. Your wish is my command, naghahanda siya ng chicken sandwich at strawberry kiwi shakes ni Mavita. Sobrang saya at excited niya.
Hindi siya kailanman nakaramdam ng ganito kakontento sa buong buhay niya tulad ng nararamdaman niya ngayon. Bit-bit ang food tray ay pinuntahan niya si Mavita. Nakasalampak ito sa floor at nagbabalot ng regalo. Mahal, komportable ka ba? Tanong niya sa asawa, nilapag niya ang pagkain sa center table. Ayos lang ako, tumabi siya kay Mavita, nakasandal sila sa sofa. Kanino ba yang binabalot mo? Kay Paul, tuna lang ang ibabalot natin saka papalayong kay kuya. They will love it, tukoy niya sa mga red along binalot nito. Sa tingin mo, oo naman, lalo na ang mama, paano ba ito? Hawak niya ang gift wrap. Okay, ganito yan, matyaga siya nitong tinuturuan. Kapwa sila walang imik nang mapasukan sila ni Maynard kasama si Ramil, Dante at Paul. Anong nangyari sa inyo? Tak-ang tanong ni Paul sa kanila ni Mavita. Baby sis, what's that? Pigil ang tawang tanong ni Dante, sinaman niya ito ng tingin. Sige tumawa na kayo, wika ng asawa niya na nakasimangot. My wife, pinanlakihan niya ito ng mata, siguradong pulang-pula ang mukha niya. Mayor, we must accept that gift wrapping is not your thing. My wife naman, napahawak siya sa batok niya. Narinig niya ang tawanan ng mga kapatid at ni Maynard, sinaman niya ng tingin ang mga ito. Kuya, buti na lang maganda ang lahi natin, asar ni Paul sa kanya. Bamantong hininga siya habang nakatingin sa box na binalutan niya, gusot ang gift wrap at tadtad ng scotch tape. What's bring you here? Tanong niya sa mga ito, pinapasando na kayo ni Mama, ani ni Ramil. Kailangan ba talagang kayong lahat ang pumunta dito? May cellphone naman, inis niyang asek sa mga ito. Naku kuya, if I know, kung di namin kayo susunduin, mamaya pa kayo pupunta, natatawang wika ni Paul sa kanya. Paalala lang kuya, buntis si Mavita, ang sabi ni Lance bawal daw. No, sabi ni Dr. Salvacion, it's safe throughout all 9 months, kumunat ang noo niya nang nagtawanan ang mga ito maliban kay Maynard. Binato niya ng unan si Dante nang ma-realized kung ano ang ibig sabihin ng sagot niya rito. What's funny? Tanong ni Mavita sa kanya. Wala my wife, nang aasar lang ang mga yan. Samantala, anong balak mo papa? Tanong ng kanyang panganay na anak. Buntis ang babaeng yun papa, hindi pwede silang maging masaya habang tayo ay nagdurusa. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na maging masaya si Derek. Sisiguraduhin kung mawawala sa kanya ang lahat. Nestor, ano po yun sir? Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan sa lalong madaling panahon. Iniabot niya ang larawang patago niyang kinunan. Opo sir, ayaw kong pumalpak ka naman, galit niyang wika dito. Hinding-hindi na po sir, sige, makakaalis ka na. Dapat papa, durog na durog si Mayor, gusto ko yung lumuluha siya ng dugo, galit na wika ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala hiha, pagkatapos nito may paghihiganti na natin ang ate Melinda mo. Christmas Eve, di pa rin makapaniwala si Mavita. Ito ang kauna-unahang pagkakataon simula nang mamatay ang mga magulang at magkahiwalay sila ng Kuya Maynard niya na magdidiwang siya ng Pasko. Hinahaplos niya ang kanyang impas na tiyan, habang nakatanaw siya sa kanyang kapatid at asawa na kausap ang mga elders. Masaya siyang palagay ang kanyang kuya, tumatawa ito. Habang pinagmamasdan niya si Derek ay ibang-iba na ito sa taong una niyang nakilala, maaliwalas ang mukha nito di tulad noon na blanko at malamig ang mga mata. Alam ni Mavita na umiibig siya sa asawa, may posibilidad na masaktan siya pero tatanggapin niya. Are you okay? Tanong ni Ramil sa kanya. Hi. Oo ayos lang ako, nakangiting sagot niya. I'm glad you're looking so happy, salamat, ikaw din, di ka gaanong nakasimangot. Naalala mo pa pala yun? Oo, akala ko nga lagi mo akong sisigawan. Sorry about that, wala lang ako sa mood that time. Nang muli niya itong makita sa club ay nasigawan siya nito tapos biglang umalis ang binata. Isang linggo ang lumipas nang muli itong bumalik. Simula noon ay gabi-gabi ito sa club pero di sila nagkikibuan kahit pa siya ang nire-request nitong bottle girl. Wala yun, kasalanan ko naman, kumusta ang ensayo mo? May tournament ka, di ba? Natigilan ito ng ilang sandali, it's okay, next month talaga ang start ng paspusang ensayo namin.
Good luck sa tournament mo, mananalangin ako para sa safety mo at sa panalo mo. Salamat, nahihiya siyang magsabi rito pero kanina pa niya gustong pisilin ang ilong nito, naiinis na siya na di mo ari. My wife, wika ng asawa at ang mga bisig ay yamakap sa katawan niya. Ramil, ikaw naman ang mag-ihaw, nakangising sigaw ni Dante. Oo na, sagot nito na ang mga mata ay nakatingin sa kanila ni Derek, Kuya, Blanca. Tumango siya rito, ganun din si Derek na inayos ang pagkakaupo nila. Anong pinag-uusapan ninyo? Maya-maya ay tanong nito na kinakunot noo niya. About sa race niya, nagkamustahan lang kami, okay. Derek, magagalit ka ba kung pipisilan ko ang ilong ni Ramil? Pinaglilihian mo siya, how about ang ilong ko na lang, mas matangos naman ito sa kanila. Natatawang pinisil niya ang ilong nito, isa, dalawa, medyo namula ito nang tigilan niya. How do you feel now, Mayor? Sobrang gusto ng anak natin, natatawang wika niya at muli niyang pinisil ang ilong nito ng 2 beses. Thanks God, good job anak, nakangising wika ng asawa na kinatawa niya. Nang sumapit ang alas 12 ay nagbigayan sila ng mga regalo, bilang tradisyon ng pamilya Mondragal, ang bawat isa sa kanila ay may ailalang donasyon sa charity na napili nila para sa taong darating. Sila ni Derek kasama sila Ella at Vincent ay pinili nilang mag-grant ng full scholarship sa mga anak ng manggagawa sa hasyenda. Sobrang saya niya nang magustuhan ng pamilya ni Derek ang regalong inihanda nila ng asawa na sila mismo ang gumawa. I can't believe this, kayong dalawa ang gumawa nito. Todong ngiti si Mama Estrella sa artwork na binigay nila sa mga ito. Hindi ko alam na may talent ka pala sa art anak, sabi ni Lola Macaria. Grandma naman, meron din po, nakangising wika ni Derek sa abuela. This is wonderful, thank you Hiha, wika naman ni Lolo Alejo. Salamat po at nagustuhan ninyo, ilalagay ko ito sa office ko, wika naman ni Papa Fernando. Love it, masayang wika ni Aiko, ginawa nila ni Derek ng couple stuffed toys sina Aiko at Lance, Vincent and Ella. Teddy bear din kina Carl at Cassie na maagang nakatulog. Sa mga binatang Mondragal naman at sa kuya niya ay personalized t-shirt na silang mag-asawa ang nag-design at nag-print. This is priceless, nakangiting wika ng kuya niya. Hindi pa binubuksan nito ang isa pang regalo na mula naman sa kanya. Binili niyang pagkaalis nila sa kabuksan. Kuya naman bakit kondom itong nakaprint sa akin, reklamo ni Paul. Well, hindi lang plain ang lasa, nang aasar na wika ni Derek sa kapatid na kinahalakhak nilang lahat. Hawak ni Maynard ang regalo ng kanyang kapatid, isang box na ang laman ay ang mga paborito niya noong bata pa siya mula sa chocolate, comics, video games at pati posters, na puno ng mainit na pakiramdam ang kanyang puso. Naluluhang binasa niya ang Christmas card. Dear Kuya Maynard. Merry Christmas Kuya, di mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ito ang pinakamasayang Pasko ko sa nakalipas na 12 taon. Hindi ko alam kung ano ang ireregalo ko sa iyo, lahat meron ka na maliban sa love life, hehe. Kuya hindi na natin pwedeng balikan ang mga taong nawala sa atin. Pero hinihiling kong alalahanin natin na mapalad tayo dahil hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon na magkasama uli. Kalimutan na natin ang lahat ng masasakit. Kuya, magsimula tayo ng mga bagong alaala. Mahal na mahal kita, Kuya. Napagkasunduan namin ni Derek na kapag lalaki ang naging anak namin ay ipapangalan sa inyo ni Papa, at kung babae naman ay sa inyo ni Mama. Kuya, huwag mo na akong iiwan uli dahil kahit may pamilya na kaming binubuo ni Derek ay kailangan kita. Ikaw pa din ang tatay at nanay ko gaya ng pangako mo noon. I will be forever your baby sister Kuya Maynard. Nagbara ang kanyang lalamunan sa emosyong nararamdaman niya. Hilam ng luha ang kanyang mata. Mahal na mahal niya si Mavita. Muli siya nitong binuhay, pero hindi niya mapapangako sa kapatid na makakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Dahil lahat ng tao na may kasalanan sa kanila ay sisingilin niya, sana ay mapatawad at maintindihan siya nito. Dahil sa nalaman niyang mga pinagdaanan ni Mavita, buo ang loob niyang magparusa. Merry Christmas, my wife, thank you for making me happy, wika ni Derek kay Mavita.
Merry Christmas Mayor, salamat din sa lahat-lahat lalo na sa pabor na hiniling ko sa iyo. Ang hiniling nito ay ipanggulan sa kapatid at mga magulang ang unang anak nila na hindi niya kailanman hihindian. I told you, my wife, I will give you everything even my life. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon pero one thing is certain, I will die without you. My heart is in your hands, my wife. Puno ng emosyong pagtatapat niya sa asawa. Oh Derek, naluluhang wika nito, you don't need to say anything my wife. Aniya sa asawa at buong alab niya itong hinalikan. You are my life, my love.